Magandang araw mga paps, welcome ulit sa Papi Sai Vlog. So for today's video ay papakita ko sa inyo yung diskarte ko kung paano kumuha ng double booking kay Lalamove. So make sure na tapusin mo itong video na ito para magkaroon ka ng idea kung paano ang mga diskarte namin Lalamove rider sa pagkuha ng double booking at kung paano makapag-save ng time at ng gas mo at kung paano kakikita ng malaki kay Lalamove. So bago yan, i-click mo muna ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming uploads ni Papi Sai Vlog. So with that being said, let's do it. So sa bahay pa lang, pwede ka nang kumuha ng iyong first and second booking. So make sure na naka-ready ka na at ang iyong mga dadalhin at na-check mo na at kung nasa tamang kondisyon ang iyong motor bago ka bumiyahe for your safety. Sa pagkuha ng dalawang go pickup orders or double bookings, make sure to follow ang guidelines ni Lalamove. Una ay client's consent. Papaalam mo kay customer na kung po pwede mo sana sabayan ng isa pang booking yung kanyang ipapadeliver. Pangalawa ay make sure na same drop-off location o magkalapit lang sa iyong unang destination ng deliver. Pangatlo ay huwag pagsabayin ang food at non-food na booking para maiwasan ang delay at pagkasira ng pagkain. Okay, kuha na tayo ng first and second booking na pagsasabayin natin. By the way, hanggat maaari, yung layo ng pickup location is 1 to 2 kilometers away lang. Pwede rin 3 kilometers away maximum para iwas cancel ng booking. Nangyayari kasi yan pagdating ng pickup location, bigla na-cancel na pala sa apps yung booking. So talo na agad sa oras at gas. Naiinip kasi yung ibang customer at nakamonitor sa location mo kung nasan ka na sa apps. Alright, so ayan. Fairview to Loyola Heights. So pwede nyo rin i-check yung pinaka-pin ng location. So ayan, along Aurora Boulevard. So kunin na natin. Alright, nakuha na. So may nakita na ako ditong isa papuntang E. Rodriguez sa Cubao lang. So ayan, kunin na rin natin yan. Ayun o. Okay, tatawid lang tayo sa kabila pagka-drop natin sa unang booking. Tapos baybayin lang natin yung Aurora Boulevard papunta dun sa Cubao. Kuha na natin. Alright, so meron na tayong nakuhang double booking. Malaking bagay din yung familiarization. Familiar ka na sa mga location. So alam mo na yung tamang diskarte. Kung saan ka dadaan, kung ano yung uunahin mo. And then, nakuha ko tong dalawang booking na to is 1 kilometer away lang yung pick up. Tapos parehas siya na non-food items. At hindi rin naman siya rush. So, may mga ilang diskarte no ng pagkuha ng mga bookings para makapag-double book. So, yung isang diskarte is parehas ng drop-off location. Tapos meron naman na magkaiba siya ng drop-off location pero iisa ng way. So for example, yung unang nakuhang booking is papuntang Cubao. Tapos yung pangalawang booking nakuha natin is medyo malayo pero iisa ng way ang pupuntahan. So yung isang booking natin is going Makati. So siyempre dadaan din naman tayo ng Cubao bago tayo dumiretso ng Makati. So yun yung isang way. Tapos pagdating natin ng Cubao, pag-drop natin ng itong first booking natin, mag-aabang tayo ng kasunod na booking na papunta namang Makati. Or else kung wala namang booking na pumapasok papuntang Makati, pwede tayong kumuha ng papuntang Pasay or papuntang mga Paranaque, ganun. Kung walang booking na papunta rin ng Makati. So at least sa paraan na yon, sa isang way natin is nakatatlong booking na kaagad tayo sa isang way lang na pupuntahan natin. So sa ganung paraan, magiging maganda ang income mo at nakaless ka pa sa pagkonsumo mo ng gas. By the way mga paps, take note nga pala. So i-check nyo din yung mga nakalagay sa notes ng booking kasi minsan may mga naka-note na no to double booking or rush po ito. So hindi nyo yun masasabayan ng double booking. Pero na lang kung yung isang na pick up nyo na booking is same ng drop-off location. Tapos hindi naman rush. So diskarte na lang, unahin nyo na yung rush bago yung isa. Alright? So, kunin nyo na din yung booking na rush pagka ganon. Kasi minsan, may mga additional yan na malaki. Kasi rush eh. O kaya kung madiskarte yan o magpa-additional, mas mainam. Kasi may mga customer din na wala talagang binibigay na additional. So, titibangin mo din mga paps. Alright?
So sana nakatulong ang video na ito na makapagbigay ng idea at diskarte sa pagkuha at pag-manage ng double booking. Na-check nyo din yung aking mga previous uploads about tutorials, DIY at pagbiyahe ko kay Lalamove. Pati na rin yung mga long rides experience ko. So kung nagustuhan mo tong video na ito, please give us a thumbs up, like, share, and subscribe mga paps. So ride safe, stay healthy, ingat po tayong lahat, and God bless. Peace out.